Ngayon, eto nga, mga nagparaya, mahihirap na tao, pero napakataas ng uri ng kanilang pagkatao. Hindi nabibili yung ganyang pagkatao, mga kaibigan. Hindi pwedeng yan, magpanggap ka. Mahirap magpanggap ng ganyan. Pwede ka magpanggap, mamimigay ka, yan. Pero yung tatanggi ka, naku, ang hirap magpanggap nun. Na masama sa loob mo, mga kaibigan, labag sa loob mo, hindi mo pwedeng pikein yun. Di ba? Ngayon, may nabalitaan ako Isang grupo ng media, ipinagmalaki pa nila na sila binigyan daw ng Department of Labor and Employment ng pera. Ba't natigil ba kayo sa trabaho? Isipin ninyo ito, mga media. Umaasa kayo dyan sa ibibigay. Hiningi nila yan Nag-submit sila ng pangalan daw, 80 para sa 80. O 80 yata yung binigyan. Mga kaibigan, mas maraming nangangailangan sa inyo, nagawa nyo yan. Anong kahayupan yan? Ba't ginawa ng Department of Labor yan? Manggagawa ba yan? Sipin ninyo. Media. Sa mga ganitong panahon, hindi tayo kasali dyan. Ang mga nasa media, hindi dapat sumali dyan. Hindi ba? Tayo yung dapat na, kayong mga tumanggap. Makakapal ang mukha nyo. Wala kayong kahihiyan. Hindi kayo dapat nasa media. Kung totoong nasa media kayo, ipalabas nyo, hinahamon natin ang Department of Labor ang pangalan ng mga binigyan ng social o kung ano man yung pondo, ang tawag nila doon sa pondong pinamimigay nila dyan sa Department of Labor para dapat sa mga manggagawa na binigay nila sa media organization. Sino-sino ang mga pangalan na yan na inaprobahan at binigyan ng pera. Ito naman daw mga suwapang na ito, ipadadala daw kunyari. Hindi alam Alam naman ninyo, trabaho ng mga ilang nasa media, lalo na yung grupo na yan, mambubukol yan. Ipanghihingi ka ng pera niyan. At hindi tayo nakasisiguro na Department of Labor lang ang hiningan yan. Mga kaibigan, hindi kayo dapat nasa media. Di ba? Sino ngayon ang house yaw? Hindi dapat nakikihalo ang media sa ganyan. Lalo na pangangailangan ng mga tao yan. Nawalan ba kayo ng trabaho? Hindi ba kayo pinasusuweldo? Tuloy ang dyaryo, di ba? Tuloy ang radyo. Di kayo nahihiya. Mahiya kayo sa balat nyo. Mas marangal pa sa inyo yung street sweeper ng Marikina at saka itong mga taga-Caloocan na nagsauli ng pera. At ang Department of Labor, hinahamon natin, siguro, ginagamit ni Bello ito, para mag-PR. Abay, hindi mo dapat gamitin yung pera na yan para ipang-PR mo sa media. Yan ay dapat mong ibigay sa mga manggagawa na walang hanap buhay ngayon. At hinahamon ka namin, Bello. Hindi mo pera yan. Ilabas mo ang pangalan
ng mga binigyan ng Department of Labor na nasa media. Nasa dyaryo yan. Lumabas yan sa dyaryo. Pero wala ang mga pangalan nila. Yung nagmamagaling lang na duling. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron daw isang programa na ang pamagat, Wow China. Mga kaibigan, na ini-air ngayon sa isang himpilan na himpilan ng gobyerno. Government station. Ibig sabihin, ang operation ng istasyon na yan ay pera ng gobyerno. At yan ay pera ng taong bayan. Mga kaibigan. Pero yung programa, programa ng Inchik. Ang pinopromote yung in China. Mga kaibigan. Bagay, walang makikinig dyan. Pero hindi yun ang pinag-uusapan dyan. Hindi lang yun. Alam nating pro-China ito. Anti-communist pero hindi anti-communist China. Mga kaibigan. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Bakit ninyo ginagamit ang pondo ng gobyerno, na pondo yan ng taong bayan para mag-promote kayo? I-promote ninyo ang interes ng China gamit ang istasyon ng gobyerno. Anong katarantaduhan yan, mga kaibigan? Ang dami nga yung mga pipitsuging announcer ngayon na nagsulputan Ba't di nyo yun ang paglalagay nyo dyan? Alam nyo, sa totoo lang, ang laki ng perang nasasayang matagal ko na sinasabi to ng gobyerno sa pagpapatakbo ng radio station. Ang dami pang katiwalian dyan. Television station. Hindi naman effective. Mga kaibigan, halos mamalimos ng ng following, mga kaibigan. Walang credibility. Okay na yan, sige. Kasi may mga empleyado na riyan under the Office of Presidential Communications Operations Office. Martin Andanar na naman ito. Itong si Martin Andanar, simula nung maupo ito, wala na ngang naitulong at wala nang nagawang matino para sa administrasyon ni Presidente Duterte. Puro kalokohan pa mga pinagagawa nito. Kung sa bagay, pasalamat kayo. Kasi, grap yan Hindi ba, maliwanag na yan Paglabag sa anti-grap law yan. Sipin mo, ang operation ng radyo ng gobyerno ay ginagastusan ng gobyerno. Therefore, pera yan ng taong bayan ang ginagastos dyan. Bakit kayo naglalagay ng programang nagpo-promote sa Inchik?
Sa China. Alam ba ninyo, nung araw, kami ni Kauding Bartolome, nandun pa kami sa DWBC. Kaming laging magkasama niyan eh. Maghapon eh. Ito'y panahon na ba ni Ramos ito? Panahon ni Cory. Hindi ko matandaan eh. Nagkakape kami dyan. May madalas kaming dyan, nakakakapihan na pinakakape kami sa McDonald's. Mura lang naman kape ron. Doon kasi marami nagkukwentuhan doon eh. Doon kami natambay ni Kauding eh. Lumapit sa amin yan. Sabi niya, alam niyo yung programa niyong dalawa. Inchik ito pero Filipino-Chinese, hindi yung mainland. Lang, inchik ang pa rin niya. Ang pangalan nito, Crispin eh. Ito, may programa rin sa radyo. Sa ibang istasyon ng radyo. Alam niyo ba, sabi niya, kayong dalawa, kilala kayo sa Binondo. Bakit? Ang dahil nakikinig sa inyo ron eh. At saka ako, sabi niya, sa programa ko, kung ano yung binabanggit nyo sa programa nyo, yun ang sinasabi ko dun sa programa ko eh. Sabi nyo yung check, commentator na yung check, si Mang Crispin. Madalas naming nakakakwentuhan yan. Tsaka gustong-gusto niya pag nagkukwento si Kauding eh. Kasi si Kauding pag bumangka yan, matatawa ka eh. At saka hahanga ka, ang gaganda ng sinasabi, ng komentaryo. Mga kaibigan. Napapanganga siya, kaya napipilitan siya magpakape. Gusto niya mapakinggan eh. Live eh. Ngayon, isang araw, gusto niya raw lumipat ng istasyon. At gusto niya mapabilang doon sa grupo namin doon, kami ni Kauding. Kausapin mo, niya, yung may-ari. Samahan niyo ako. Sige, di sumama ka. Pinakain pa kami. Pagkatapos, pagdating doon sa impilan, andun ang bait ng mga may-ari nun eh. Kaya lang, pumanaw na eh. Parang ko na rin mga magulang yun dahil napakabait sa akin nun. Yung mag-asawang Hodrial. Si Kabeni Hodrial. At saka yung kanya may bahay. Pati yung anak, si Benji, kaibigan ko yan. Ngayon, di sinama namin doon. Pagdating doon, sabi ni Kauding, samahan mo niya yung kay Mrs. Kasi nagpapatakbo si Mrs. Rubueno. Si Mrs. Delia Rubueno, alam niyo ba yun? Yun ang unang naging amo ni Noli De Castro. Yung programa nun sa radyo, yung mga parang kay Chadeli, yung mga may sumusulat sa kanya, ang dami sumusulat doon Mga preso, sumusulat pa, ang dami. Ang nagbabasa ng sulat, si Noli De Castro. Mga kaibigan, sabi ni Kauding sa akin, ikaw na ang magsama dyan kay Mrs. Naiwan siya rin sa sala. Ako pumasok, sinamahan ko. Sabi, ano ba ang sadya mo? Sabi sa akin gano'n. Eto, may pinasama ni Kauding. Umapo kayo. Sabi gano'n. Di kinausap ni, sabi, gusto ko bumili. Gusto raw kasing, kumuha ng programa. Bibili siya ng programa. Anong programa yan? Sabi ni, malumanay magsalita yun si Mrs. Anong programa yan? Sabi, Chinese. Sabi nung, ni Mrs. Rodrial,
Ay, naku, ayoko. Hindi kami kumukuha ng inchik dito. Ayaw namin ng inchik. Natawa ko. Na-offend yung ano. Bali ba si Kauding, nung paglabas namin ng opisina, sabi ni Kauding, Percy, ano sabi? Hindi ko na mapigilan yung tawa ko. Sabi ko, ayaw daw ng inchik eh. Kahit saka ako bumalaras ng tawa. Medyo napahiya si Kauding doon sa, sa inchik. Isipin mo, pinakain pa kami ng inchik. Pero, bilib ako. Mabait naman yung si Crispin. Sa amin, wala namang masamang tinapay. Pero, umanga ako doon kay Mrs. Robueno eh. Sipin mo talaga naninindigan, ayaw ng inchik. Tapos pinopromote nyo, China. Damuho kayo. Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, ipopromote nyo, inchik. Hi, Percy Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ito naman ang sinasabi ko, tingnan ninyo ang katwiran nito. Ito mga nag-aral to, abogadong naturingan. Sabi niya, anong tawag nito? Saan ba yun? Teka, sabi ni, kanina nga, nanonood ako ng TV. Pagbukas ko, ang gulat ko akala ko nabuhay si Ike Losada eh. Hindi pala si Ike Losada yung napapanood ko. Si Harry Roque pala yun, mga kaibigan. Ngayon, ito sabi niya, yun daw mga batikos, kritisismo, laban sa radyo na pinatatakbo ng gobyerno, na nagsasahim papawid ng programang nagtataguyod sa kultura ng mga inchik at kasaysayan. Yan daw bahagi. Ito bahagi raw yan ng freedom of expression. Unggoy. Yobab. Mga kaibigan, binababoy mo naman eh. Yung press freedom ang layo nung sinasabi mo sa press freedom. Yan ang walang kaugnayan sa press freedom. Unang-una, wala silang freedom na gamitin ang resources ng gobyerno para mag-promote ng kanilang kultura. Yun ang tunay doon. Hindi press freedom issue ito. Ito'y graft yan At ito'y treason. Pagtataksil ito sa bayan, hindi ito usapin ng kalayaan sa pamamahayag at pagsasalita. Harry Roque. Kung hindi, yan ay issue na may kaugnayan sa graft, may kaugnayan sa kataksilan laban sa mamamayan. Sapagkat nagsasalita sila gamit ang resources at facilities ng gobyerno na pinopondohan ng taong bayan. Palibasa,
Binabaluktot yung katotohanan. Gustong palusutin eh. Gustong i-justify yung mali. Ha? Hindi mo man justify yan ng press freedom. Hindi ka man naiiya sa pinagsasabi mo. Nakapanginginig ka ng laman ha. Nakakapanginig ka ng taba. Bobby Gomez ng The Brothers Unlimited. At pagka ho yan lifted na yung lockdown, wala na tayong problema, sigurado mapapanood na ninyo yan at sasabihin natin kung saan nyo mapapanood yung kanilang grupo, mga kaibigan. At ito ho, nanonood pala sa atin, isa pang musician, napakagaling din na musician ito. At siya ay galing din sa angkan ng mga musician. Binabati ko si Romel Cruz, nanonood po siya ngayon sa atin. Minsan siguro, pwede rin natin iparinig yung kanta niya naman dito, di ba? Si Gretchen Contiling, binabati ko, at ang kanyang daddy, si Ginoong Bonifacio Contiling. Kilala pa ba ako ng daddy mo, Gretchen? At yung bandade mo, may bigote pa. Hanggang ngayon. Dati nakikita ko yan, may bigote. Baka hindi niya na ako natatandaan. Si Grace Padilla, Padilla clan ito, si Grace, binabati natin. Lagi nanonood sa atin. Tsaka si Telang Padilla. Mga kaibigan. Ito rin si Lani Galang Torato, binabati ho natin, at ang kanyang husband, si Ginoong Regis Torato, birthday pala ni Mr. Regis Torato, ang husband ni Lani Galang Torato. At binabati rin po natin ang kanyang mother na si Ginang Banji Galang at ang anak nila ni Lani at saka ni Regis na si Julian Torato. Nakikinig silang lahat, pamilya. At dahil birthday ngayon ni Regis Torato, narito ang ating pagbati. Nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, si June Gases ng dating gitarista at bokalista ng dating bandang Abracadabra sa Guam. Nasa Guam siya ngayon, doon na siya nakabase. Dating nagserbisyo rin sa Philippine Constabulary, si June. Binabati po natin. Sana, paririnig ko sana yung Hotel California na version ni June Kaya lang, parang mahina yung boses no? Mas malakas yung instrumento. Magbasa-basa tayo ng mga pagbati, mga katropa natin, katropang Lapid Fire. Unahin ko na sila mag-asawang Arlene at Mon Barrias sa Amsterdam, Rosita DC, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, si Jorge Beichong sa Tokyo, Japan. At sa Italy naman, si Buenos Dias, Joel Diaz, at si Carolina Luge, si Susana de los Santos, Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos,
Ang mahusay na singer, Jundi Valencia, at actor din po yan, mga kaibigan. Sino pa ba? Si Andres Bonifacio, Rudy Santos ng bandang Horoscope sa California. Hernando Noblesada, Edgardo Lim ng New York. Si Junski Walter Monje Cabs, binabati po natin. At ito hanapin ko lang, binabati natin, katropa natin nga pala sa Europe din, sa United Kingdom, si Kamaita Basilio at ang kanyang anak na nandito sa Pampanga, si J.R. Basilio ay binabati po natin, magpapapaniwala sa mga kabayo, alam mo yan ako hindi ako naniniwalang ang tao manganganak ng kabayo. Imposible yun Nung nga di ba pinipilit nila merong paniwala na yan daw tao nanggaling sa unggoy. Teka muna, katarantaduhang malaki yan. At hindi ako papayag na ang ninuno ko tiyonggo. Yung pang ang tao magkaanak ng kabayo. Mga kaibigan, Ito si Nadsky Madrid. BenQ Auto Shop ng Valenzuela City. Freddy Datu, nanonood po sa channel 224. Sabay siyang nanonood sa FB. Si Reynald Floria ng Naples, Italy. Si Nesita Saruelas Fabros. Si Emmanuel Inigo. Nabati ko rin nga pala si Kwan. Si Karin Paharon. Asan na ba si Karin? Sandali, hanapin ko lang, matagal na natin itong ito mga original nating katropa ito Kasi doon pa tayo sa mahigit na 10 taon, di ba? Nakalilipas. Doon pa tayo nanonood na sa atin nakikinig na sa atin noon si Karin Paharon. Binabati natin Pasensya na kung hindi ko makita ngayon yung iyong message Nabasa ko lang kanina Si Placido Corbito, Cesar Alvarez, Ledge Chulbo, nanonood din to sa TV Plus naman. Isang musician din yan. Si Jermaine Isidro Aguila, Gerald Free June 8 Benedicto from Boston, Massachusetts. Si Cyril Belen ng Antioch, California. Romualdo Reyes. Robert Aquino ng Hong Kong, na nababalita natin sa kanya, tuloy daw ang mga kilos protesta sa Hong Kong. Enrique Sabong Prince Noques ng Las Vegas. Binabati po natin. Reginald Santos. Binabati niya rin si Peter. Sana raw makasama ulit natin. Pagtapos na itong lockdown, makakasama ko na si Peter. Si Joe De Lemos ng Fresno, California. Joey Regalado, Los Angeles, California. Glenn Dioddaso ng Olongapo City. At ang kanyang may bahay na si Marites. Reynaldo Acosta ng New York. Maraming salamat si Arnel Mercado ng Winnipeg. Si Ronald Mangubat Henova. At ang kanyang may bahay na si Telma Henova, nanonood from San Pablo City.
si Jose Joy Asuan, Belen, Catherine R. Uy, si Freddy Dato. Ayun, mag-subscribe daw kayo sa YouTube na Percy Lapid, Lapid Fire. Kasi wala namang nagsusubscribe, mabuti pa yung nanlolo ko, may subscriber Di ba? Sa atin wala si Kagawad Elena Ilyasar Kalunsad at ang kanyang husband si Ginoong dating chairman Boy Kalunsad ng Santa Mesa, binabati natin. Ewan ko lang kung sa kanila po nagkabigayan na. Si May J, si Kajun Mariano. Kilala niyo ba si Kajun Mariano? Yan anak ng yumaong si Judge Mariano. Mga kaibigan, si Victor Dalit, si Ronald Ponasier, kapatid pala niya si Hector, si Ronald Ponasier dito sa Pasig. Pinababati niya, birthday pala ni Erwin Torres. Happy birthday, Erwin Torres, Wala na kasi tayong oras para maghandog ng awitin. Si DC Encarnacion, Willie de la Cruz, Napoleon Gasga Puliero, si Irene Sean Austin, isa rin nating katropa ito at napakahusay na artist. Si Joel Cannon, ano kaya ito ni Berna Cannon na magaling din pong singer. Si Eric Moico, si Jason Badana ng New York City, Pedro Penduco, Ricuan Flori, mula po sa Napoli, Italy, laging nakatutok daw. Si Tahiti Papete, Bora Bora, Radex Gonzales, David Lazabac, Cherry Noblezada, si Kaloy Pascasio Herrera, Concepcion Ison Chulbo, si Mel Rualizo, Junior Dal ng California, si Elizabeth Dungo, Maria Cruz, Pedro Penduco, John Panopio ng Australia, si Jojo Brian Aspiras ng Maynila, si Bong B, Rod Cruz, Virgil Garcia, si Loida Haruda from Hong Kong ay nanonood po sa atin, Ambrosio Cano, si Pepe Madlang Bayan ng Columbia, Missouri. May kaibigan ako, taga Missouri, Misericordia. Nagkasakit pa ng tulo. Papaalam na tayo. Natatawa si Braille Ba't nagkasakit ng tulo? Hindi niya alam yung Misericordia Hindi mo inabot yun. Misericordia dyan sa Santa Cruz, sa Umping. Maraming tulo dun. Pagka walang tulo na wasa nun, dyan may tulo Habol natin ang pagbati kay Lolo Benamin Tado, Lola Veronica Tado, ang buong pamilya Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Miss na po kayo ng inyong pinakamamahal na pong si Braille. Dahil siya po ay naka-lockdown at frontliner yan ng Radyo Bandido. Sa pangalan ni Braille, ang ating technical director, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Hari ay Losada Rockwe. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap
Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.